I really hated God. People will always tell me na God loves you so much. If totoong pag-ibig ang Diyos, bakit niya ako ginawang ganito? 2 taong gulang pa lamang si James nang tamaan siya ng polio. Bagamat naoperahan ang isa niyang binti, hindi na niya muling naranasan ang normal na paglalakad. Ngunit higit pa sa pisikal na hirap, mas malalim ang sugat na unti-unting nabuo sa kanyang puso. Dahil nga disabled ako, maraming nagsasabi sa akin, hindi mo kaya yan. Lagi kang sinasabi na kawawa, hanggang dyan ka lang, failure ka talaga. Dahil sa kanyang kalagayan, dinala at iniwan si James sa isang institusyon sa pag-asang mapapabuti ang kanyang sitwasyon. School lang siya for PWDs. Pero as a kid, 8-year-old, hindi mo naintindihan yun eh. Mas binibisita ako every week, hanggang sa naging every other 2 weeks, every other month, hanggang sa ilang buwan na hindi ka pa rin binibisita. You felt really abandoned. Basically, yung parang hatred ko, parang siyang yung naipon, tapos parang siyang nag-grow inside of me as a young kid. Makalipas ang halos 1 taon, kinuha si James mula sa naturang institusyon at kinupkop ng ilan niyang mga kamag-anak. Kasabay nito, tuluyan na ring naghiwalay ang kanyang mga magulang at napilitan ding ihinto ni James ang kanyang pag-aaral. Financially, hindi na rin talaga kaya. Plus, physically, mentally, emotionally, hirap ako talaga dahil kukumute ako, sasabit ako ng jeep. Lakad din yun from tawid ng street, papunta ng loob ng classroom, akit doon sa 4th floor, tapos bababa ulit ng 4th floor, lipat na naman classroom. Physically, it was training for me kasi sugat-sugat na yung singit ko para lang makapag-aral. Sabi ko, hindi talaga kakayanin. Wala talagang naging direction yung buhay ko. Lagi kong sinasabi, kaya hindi ako nakapagtapos dahil dito. Hindi ako nakapagtrabaho dahil dito. Hindi ko na-achieve yung mga pangarap ko sa buhay dahil dito. So I would always go back here and then ultimately, I blame God. Pag minsan punong-puno ka na, hindi mo na alam yung next step or anong gagawin mo sa buhay mo. Ang gusto mo na lang mag-escape. Gusto ko laging lasing, gusto ko high ako. At least hindi ko naisip yung sitwasyon ko. Ngunit sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, nagsimulang magtanong si James tungkol sa Diyos na matagal niyang kinamuhian. Giinuman na kami magkakaibigan, tapos nandun yung cousin ko na nag-share naman siya about gospel. So lahat kami yung kakaibigan, dinidispute namin siya. For some weird reason, it's either lasing na ba ako sobra, kaya parang sige na nga lang, ano ba tong sinishare mo na Jesus na to. Ini-encourage na lang ako na mahal ako ng Panginoon, plano maganda ang Panginoon sa akin. Sige nga Lord, pakita mo nga sa akin. In that moment, sabi ko, try ko nga tanggapin yung Jesus na yan. Alam ko lang talaga na may nag-shift, may naramdaman ako na presence na yung peace ni Lord. Sinikap ni James na mas makilala pa ang Diyos sa pamamagitan ng pagdalo sa Kristiyanong simbahan at Bible studies. Naging daan ito upang unti-unting maghilom ang pusong matagal na nasaktan. The Lord wanted to change my life. I was just eating up from Genesis to Revelation. Hungry ka talaga to just learn and know about this God. And then the more na binabasa ko yung pages, parang everything just was coming alive. Habang binabago ng Diyos ang kanyang puso, isang tanong ang patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Lord, now, what do you want me to do with my life? Niremind niya sa akin yung story naman ni Moses. Sabi niya, what's in your hands? Sabi ko, Lord, ito, yung tungkod ko. Tapos sabi niya, for what has caused so many sorrows and has afflicted your life for so many years, I will now use for my glory and purposes. Sa hirap ng pagkukommute ko sa tricycle, sa FX, sa jeep, laging natatalisod yung crutches ko, nababagsak sa mga schools, kung saan-saan. Sobra siya naging burden for me and even a hindrance for me. So, parang, what if I can innovate this? Doon na pumasok yung, Lord, hindi naman ako nakapagtapos eh. Hindi naman ako naging engineer, hindi ako naging designer. Paano ko gagawin tong mga ano na to? Bigla na lang, there was one night na tutulog ako. In the dream, it was so clear. I saw this man standing from afar. Nakatalikod siya sa akin. Tapos may lamesang malaki. Tapos parang meron siyang ginagawa doon. So lumapit ako sa table, pinapanood ko yung ginagawa niyang ganun. And then when I woke up, kumuha ako ng karton, kumuha ako ng mga tape, masking tape. Tinry kong gawin lang yung kung ano yung nakita ko doon sa picture as much as I can. But then nung nagawa ko, tuntua ako. So inimprove yung pinaka-crude prototype ko.
Mula sa isang simpleng ideya, isinilang ang nano crutch. At sa bawat hakbang ng pananampalataya ni James, nagbukas ang mga pintuang minsang inakala niyang imposible. Isang product design studio ang tumulong upang mabigyang buhay ang kanyang konsepto. Kalaunan, umabot ang kanyang imbensyon sa Department of Science and Technology na nagbigay ng suportang kailangan upang maisakatuparan ang kanyang pangarap. Subalit, When you are trying to build something, and then medyo tumatagal, and then other people would say negative things about it, it was true in my heart na this is the Lord's gift, this is the Lord's plan, this is the Lord's idea, and I will continue walking this journey. So sabi ni Lord sa akin, cast your bread upon many waters and it shall return to you in many days. So sulit ka lang ng proposal, but don't ask for money. Ask for wisdom and guidance. So kinasa out ko siguro 100 plus na proposal, isa lang ang bumalik. Sabi niya, uy, I love this this project. What do you need and how much do you need? And right there and then, padala siya ng fund na pang prototype man lang. Hindi yun dahil magaling ka, hindi dahil sa it was just God, just moving things. We built something there. Dun, naging full-blown product, working product na bless din mga wounded hero soldiers from the Armed Forces of the Philippines, PNP, Coast Guard, Navy, Air Force, at saka mga para-athletes. Look what the Lord has done. For all the years that I have experienced these hardships in my life, now you have used it for something good na to bless people, to encourage people. And hindi lang to saklay na normal. This is access to freedom, access to mobility, access to education, access to a good life for PWDs. kasabay ng purpose, unti-unti ring inayos ng Diyos ang mga relasyon sa buhay ni James. Ang pamilyang minsang nagkawatak-watak ay muling pinaglapit. Ang pusong minsang puno ng galit ay napalitan ng kapatawaran. At sa pagpapatuloy niya sa mismong ipinagkatiwala sa kanya, kasama niya ang kanyang asawa bilang katuwang sa bawat hakbang. I know this is just the beginning of many great things. Hindi lang kasi magsastop yun dun sa crutches eh. Ang heart naman lagi ni God is redemption. To redeem a people, to redeem a nation, that's His heart eh. Nung pinakilala ni Lord yung totoong pag-ibig niya sa akin, doon ko nakita na ito pala yung hinahanap ko. And now I can tell people na, guys, this is real love. And when you really understand this kind of love, it gives you power to live your life to the fullest. Baka may nanonood ngayon na pakiramdam mo parang wala nang pag-asa. Maybe you're carrying pain from your family, your health, your failures, or your past. At baka katulad ni James noon, nagtatanong ka rin, Lord, kung mahal mo ko, bakit nangyayari ito sa akin? You know, God is not afraid of your questions. In fact, He wants you to come to Him just as you are. Ang gusto ng Panginoon ay hindi lang baguhin ang sitwasyon mo, gusto niyang baguhin ang puso mo. Dahil kapag binago niya ang puso natin, nagbabago rin ang pananaw natin, ang direksyon ng buhay natin, at ang purpose natin. The greatest miracle isn't simply a changed circumstance. It's a changed life. And that new life begins with a relationship with Jesus Christ. If you've never received Him as your Lord and Savior, or if you want to come back to Him today, siguro nag-drift ka sa Kanya, we'd like to invite you to also pray with us. Just say, Dear Lord, you know my pain, you know my struggle, you know my situation, you even know all my rebellious ways, yet your stubborn love chases after me. Yet your love never stops running after me. So now, Lord, I choose to surrender to that love. That love that took you all the way to the cross, shed your life's blood, gave up your life for me. Who am I to deserve such a love? So Lord, forgive me
for ignoring that love for so long. Forgive me for the sins I've committed against you, time and time again. Lord, gusto ko na magbago. So now, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will not only set me free, but the God that will assure me that starting today, you will walk with me, you will never leave me, you will never forsake me. Thank you, Lord, for loving me that much. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. God can use the very thing we once considered our greatest weakness to make a difference in someone else's life. If you're carrying a burden today and need someone to stand with you in prayer, the CBN Asia Prayer Center is ready to encourage and pray with you. Call us or send us a message through Facebook Messenger. We're here to walk with you in faith. At kung gusto mong mas makilala pa ang Panginoon at patuloy na lumago sa iyong pananampalataya, subscribe sa the 700 Club Asia YouTube channel. Marami kang mapapanood ng mga kwentong nagpapatunay na kayang baguhin ng Diyos ang anumang sitwasyon at bigyan ng bagong purpose ang isang buhay na isinuko sa Kanya. One of the best ways to discover God's purpose is by spending time with Him every day. Download the Tanglao devotional app, available on Google Play, iOS, Spotify, and Apple Podcast. As you grow in God's Word, He gives you the wisdom, courage, and faith to keep moving forward one step at a time. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Ang sagradong lugar sambahan ang lugar kung saan naranasan ni Richard ang pang-aabuso sa musmus niyang edad. Edad kong 11 years old eh. Tutulong ka sa kanya na magbilang ng mga barya kasi may mga offering ng mga nagsisimba. Kami nagbibilang ng mga barya. Huhubarang ka, tapos hahalikan ka hanggang sa hawakan yung mga masaselang bahagi ng katawan mo. Walang nakaalam sa mga nangyari kay Richard hanggang sa matakasan niya ang pang-aabuso. Ikinubli niya ito, ngunit ang epekto ng pagkamulat niya sa sex ay ang dahilan ng maaga niyang pag-aasawa. Nag-asawa ko at the age of 19. Yung girlfriend ko na yun, nakasama ko sa choir. Siya yung niligawan ko hanggang sa nabuntis ko nga. Hindi nagtagal ang relasyon niya sa unang kinasama kahit pa meron silang supling. Nakadalawang anak ko ako sa kanya, magkasunod po yun. Kasi wala akong trabaho noon. Barkada, inom, away, gulo, lahat. Parang nahirapan na siya sa ganong sitwasyon. Iniwan ako. Hiniwalayan niya ako. Matapos nito, muling nagkaroon ng karelasyon si Richard. Pero imbis na matuto sa pagkakamali, nagkaroon din ako sa kanya ng dalawang anak. It so happened, na-involved naman ako sa drugs. Nagsimula na akong maglumon sa droga hanggang sa
magnanakaw ako dahil siyempre gusto kong palaging tumira, tumikim naman ng Umabot sa sukdulan ang kalagayan ni Richard. Muli siyang iniwan ng kinakasama. nag-abroad siya. Umalis siya, iniwan niya ako hanggang sa sinama rin niya yung 2 anak niya doon sa mga magulang niya. Lango sa ipinagbabawal na gamot, natagpuan niya ang sariling naglalakad ng walang pupuntahan. Isang awit ang kanyang narinig. Yung mga awitin na yun, kapatid, ano sa akin para kung yung kasigahan ko ba, biglang kumbaga sa matigas na kahoy lumambot, matigas na bakal lumambot dahil naantig yung aking puso sa awitin na mabuti pala ang Panginoon. May mga kabutihan pa pala na akong mararanasan sa piling ng Panginoon. Nakilala at ginabayan ng isang pastor si Richard sa daan patungong pagbabago. 3 taon yung pagtsatsaga ni pastor sa akin. Ang ginagawa ko lang, simba, uwi. Sinabihan din si Richard na panoorin ang The 700 Club Asia upang mas lalong makilala ang Diyos. Pero isang beses sabi ni Peter Kairos, God has a plan for each of our lives. Like Manny said kanina, those plans are not ordinary. In fact, His plans are extraordinary. He takes our lives as messed up as we are and He turns it into something beautiful. But the condition is, we need to know Him in an intimate way. He needs to work in and through our lives. sabi ko parang ako yata yun, sabi ko. Yun, nakinig ako sa testimony ng 700 Club hanggang sa mga Word of God. Tuloy-tuloy ko na. Sa pamamagitan ng discipleship, naranasan ni Richard ang tunay na pagbabago. Yung gusto mong bumait pero hindi ko magawa, natututunan mo siyang yung i-apply sa buhay mo na talagang kumilos ng may kabanalan, na may katuwiran. There is something talagang pagkilos ng Panginoon matindi. Damang-dama mo siya yung presensya ng Panginoon. Unti-unting inayos ng Diyos ang buhay ni Richard at kasunod nito ang pagkakaroon niya ng isang maayos na pamilya. Kasama na rin ang pagpapatawad ni Richard sa taong nakapanakit sa kanya. Yung pare na nang molesta sa akin na patawad ko naman siya, talagang niyakap ko na yung pag-ibig ni Kristo. Doon ko na talaga natutunan yung kabanalan, yung katuwiran ng Panginoon. Ang ibang bahagi ng magulong nakalipas ni Richard ay patuloy pa ring inaayos ng Diyos. Samantala, sa pamamagitan ng paglilingkod, na ipapakita ni Richard ang pasasalamat niya sa Diyos na nagsalba sa kanyang buhay. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Salamat sa Kanya. Hinango niya ako sa karumihan kong ito hanggang sa yung nakalipas at madilim pong panahon, hinango ako ng Diyos. Kung kailangan mo ng kagalingan, pisikal, emosyonal o spiritual, o kung ikaw ay nananalangin para sa probisyon at bagong pag-asa, nais naming manalangin kasama mo. Let us come before God together and believe Him for healing, restoration, and His faithful provision in your life. Join us as we pray. Heavenly Father, Panginoong Diyos, maraming salamat because our limitations do not limit you, Father. Walang hindi ka magagawa. Thank you, Lord, that you are the God who finds a way where there is none. Lord, sabi sa iyong salita, where does our help come from? It comes from you, Lord, who made heaven and earth. Marami sa amin may mga pinagdadaanan, Panginoon. Some of us have emotional wounds. Nahihirapan po kami magpatawad, Panginoon. Paalala mo sa amin, Lord, na kami ay iyong pinatawad. Lord, you gave your life for us so that we could live and we could have the grace to forgive. Lord, ngayon sinusuko ko ang aking galit, Panginoon. Palitan mo to, Lord, ng compassion para mapatawad ko yung mga taong nanakit sa akin. Palayain mo ako, Panginoon,
sa galit, Panginoon. And Lord, right now we also come to you. Marami kaming may mga kapansanan, may mga challenges sa buhay na gusto na naming sumuko, Panginoon. But you are greater than all of these, Father. Sabi mo sa amin, lumapit sa iyo, Lord. Ibigay at isuko ang lahat ng aming pasanin dahil mahal mo kami. And so, Lord, we just entrust to you these challenges, these problems, knowing, Lord, na sa kamay mo, Lord, ikaw na ang gagalaw para sa aming ikabubuti. Lord, open for those, Lord, who are seeking provision, open opportunities for us, Lord, to earn, Lord God, doors, Lord, that will not close. Lord, i-bless mo po kami because ikaw ang aming provider, Panginoon. Father, salamat. You are our immediate help in times of trouble, and we trust in you. Thank you, Lord, because your plans are good. Thank you, Lord, because you are now in charge, and we can trust you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 There's a couple right now watching, and you're both believers, and your husband confessed something that a sin he had committed in the past to you, a sin that he has held on for a few years, and because of that confession, you're just so distraught. You're confused. You have this anger in your heart, and it's been several days that di na kayo nag-uusap. The Lord is pouring now His grace on you, and He's just showing you that your husband truly loves you. He just doesn't want anything to come in between the two of you. No secrets. Yun lang pong intention niya. May the Lord, as He pours His healing over your hearts and lives, bring you to even be closer as husband and wife. And may your marriage become a showcase of God's faithfulness and grace displayed at all times. Hallelujah. Receive that in the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Hi everyone! Ako po si Karen Ibasco. Watch Kay Lord, May Power Ka, and witness stories of miracles, breakthroughs, and hope. From August 10 to 14 and August 17 to 21, 9 p.m., live streaming on the 700 Club Asia Facebook page and YouTube channel. 12 midnight, live on GMA. Sa anumang sitwasyon, pray and have faith dahil kay Lord, may power ka. God bless. Wala po talagang ni isang gamit na naisalba. Kung ano pong suot naming damit nung umalis kami, yun lang po ang naiuwi din po namin dito pagkatapos po ng baha. Lugmok po, kumbaga, hindi namin alam kung paano magsisimula uli sa gantong pagsubok na binigay sa amin. Yung takot talaga na andyan na dahil syempre di natin alam. Baka lalo na may anak ako, may sanggol. Takot na baka magkasakit, gutom. Mahigit 700 residente ang inilikas ng pamahalaan ng Antipolo City sa paghagupit ng bagyong Enteng dito sa Pilipinas. May mga ilan ang mabilis na nakabalik sa kanilang mga tahanan, pero may mga ilan din na tumagal pa sa mga evacuation centers. Katulad ni Cheryl, nakakapanganak pa lamang ay nanatili sa evacuation site ng ilang araw pa nang nakilala ng Operation Blessing. Ayon sa kanya, may bagyo man o wala, malakas lamang ang ulan, palaging tumataas ang tubig sa kanila sa Barangay Mayamot, Antipolo City. Gusto ko na umalis. Yung parang minsan madadala ka na dahil yung mga gagawin, tapos mag-back to zero. No choice talaga kami, wala kami ibang pwedeng puntahan. Ang 32 anyos naman na si Rebecca, natangay ng rumaragasang tubig ang kanilang bahay sa karatig barangay ng San Isidro sa Antipolo City.
Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya dahil ligtas ang kanyang 6 na anak at ang kanyang asawa. Takot na takot po talaga. Ang iniisip lang po namin may safety po namin yung 6 naming anak. Yung impact nga po ng tubig papunta sa amin, buti nahawakan po yung 2. Kundi po, naano din po yung 2 kong anak. Then huling-huli po ako nakuha ng kumpare ko na hanggang dibdib na po yung tubig nun. Tinangay rin ng baha ang mga gadgets na nire-repair ng asawa niyang si Mark Hero. Dahil dito, malaki ang nawala sa kanilang pinagkakakitaan. Hindi pa man tuluyang nakalayo ang bagyong Enteng sa Pilipinas. Agad na rumesponde ang Operation Blessing para magbigay ng paunang tulong sa mga pamilyang apektado ng bagyo, katulad nila Cheryl at Rebecca. Sa pamamagitan ng One Step Ahead campaign ng Operation Blessing at sa pakikipagtulungan ng Shining Light Foundation, namigay tayo ng food packs na tatagal ng nasa 2 linggo. Namigay rin tayo ng mga kumot at banig na mahalaga, lalo na sa mga nawalan ng mga gamit katulad ni Rebecca. Sa isang araw pa lang na goods na ibibigay niyo sa amin, sobrang blessed na yun. O, kumusta naman? Yun, ilang araw na pang-consume na namin. Sobrang saya po kasi kahit papaano, hindi pa rin po nila kami nakalimutan sa gantong sakuna na nangyari sa amin. May mga taong mabubuti ang puso na binigyan kami ng blessings, pangkain namin, at saka mahihigaan na rin po namin. The beautiful thing is you don't have to wait for a disaster to become a hero. Maaari kang maging instrumento ng Diyos today. Every time you choose to give to CBN Asia, you enable our humanitarian arm, Operation Blessing, to provide disaster relief, conduct mobile medical clinics, fund livelihood projects, and so much more. Kung nais ninyong maging bayani sa buhay ng iba, we invite you to partner with CBN Asia. Ang inyong regalo sa CBN Asia will help Operation Blessing reach more families, provide life-changing support, and share the love of Jesus with those who need it most. Send your donations by scanning the CBN Asia QR code or visit cbnasia.com/give. You can also call the numbers on your screen to know how you can give. Patuloy nating piliin ang maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos dahil ang isang simpleng gawa ng kabutihan kapag inilagay sa kanyang mga kamay ay maaaring magbago ng buhay. We leave you with this biblical principle from Isaiah chapter 32 verse 8. But the noble make noble plans, and by noble deeds they stand. May we continue to live with courage, compassion, and faith, becoming heroes who carry out the heart of God wherever we are. Thank you for joining us today. God bless you, and see you again tomorrow. May mga tao pa bang pinipiling gumawa ng tama kahit walang nakakakita? Ano ang mangyayari kapag ang isang taong minsan nalugmok sa bisyo, kasinungalingan at kawalan ng pag-asa ay binigyan ng Diyos ng panibagong buhay? Ngayong araw makikilala natin ang isang tunay na Bida One. Dito lang sa The 700 Club Asia sa GMA.